utak. Ang hinahabol ko yung mga utak ng gano'n, Teodoro. Kasayang kung wala yan. Saksakan ninyo ng mga bright na Loren Legarda, matagal na sa gobyerno in the service of the Republic for so many years. At saka maganda, hindi tumatanda. Kaya ako noon, pag kausap ko si Loren, kita kami, nagpapalapit ako na sa kanya. Siya naman mag-atras na, parang delikadesa siya, maganon siya. Ako naman, hindi yun sabihin na tinatakot kita, Loren. Gusto ko lang maamoy ko yung mabutit, hindi nakikinig. Palakpak na lang tayo. Narinig mo? Oo, mas okay ang hindi mo narinig. Okay ang sinabi ko, pero hindi na kailangan marinig ko. Yes. All those years, siya yung finance. Late ka man, no? I'll give you the chance to talk. Just talk about how I helped you in your advocacy in the laws of Siya yung finance committee. At sa awa ng Diyos, lahat ng hiningi ko sa Congress, pati sa Senate, binigay na talaga niya to support. Kaya dumadating yung dala ng hangin. Yung free irrigation, siya nag-sponsor. Alam mo, nagkakampanya ako noon sa Bulacan. Nakausap ko mismo yung mga MPA. Sabi nila, mabigat sa amin yung tubig. Irrigation, magbabayad sila ng 5,000 eh. Kaya sabi ko, alisin natin ito. Siya yung she crafted the law. Again, ma'am. Hindi kita narinig, ma'am. Hina na. Wag. Pagdoble po ng sweldo ng pulis at sundalo. Yung kayong mga pulis, Ronaldo, siya rin ang inatasan ko. I-increase natin itong sweldo ng pulis. Siya yung nagpanday doon sa ginawa niya. Yan lang one of the few na all this year yung achievement niya. Ano pa ganyan, ma'am? Free college education po. Free college education po. Hindi kami malapit. Yung free college tertiary education. Kana walang bayad, libre yan ngayon. Free education. Universal healthcare. Universal. Yung sinabi kong universal healthcare. Na nandyan na yung mesa para sa medisina. Marami pa po, pero thank you, sir. Thank you, Mr. Ma'am, nung nag-governor ka ng Antique, Hindi ko, congresswoman po. Hindi ko governor. congressman. Kasi medyo tumaba ka lang ng konti, ma'am. May babalapit ko makalimutan. Taga Mindanao to. Mahusay. At matagal na. Hindi ko na kailangan anong sabihin pagkatao niya. Hindi ito, decente ito ha. Wala itong, tisoy ito pero wala itong babae ganon. Wala kayong just a worker of government, talagang nagtatrabaho kung ano dapat sa kanyang tinatrabaho. Marami. Itong barn. Yung barn kanya yan. Siya ang medyo ang Mindanao, okay na.
sa pandarito sa, I'll teach you. If you are looking at the map of the Philippines, ganon, sa harap mo, your right hand is the east. Yung left hand mo is the west. Yung sabi sa ang Palawan, dito sa west. Ang Samar, dito sa east. Ganon yan. Itong bukid doon sa gitna. At ang lahat ng niya, all, iligay ng iba para lang sa distrito na even during his early days, ang paningin niya, yung katsila to, pero ang paningin niya talaga sa Pilipino, tabla-tabla na. He is a worker for the Filipino people. Mig Soberi. Ang sunod si Harry Roque na. Ito si Harry Roque, bright ito. Student leader sa UP noon. Yung kayong mga taga-UP, kilala ninyo to. Paano lang niya, pagara-gara yung tawag sa Bisaya. Yung malikot ang katawan, pati yung bunganga. Ang bilis magsalita. He is one of the few international lawyers dito sa Pilipinas. Halos sino pa? Ilang kayo dito ang international lawyer? Kukunti lang. They can practice doon sa UN, sa mga kaso for the Philippines. Sila yan. He's bright. And he's a jolly good fellow. At once upon a time, he was a critic sa akin sa extrajudicial killing. Sige siya daldal, gano'n, masama, gano'n. Kasi kung nakita ko, sabi ko, Roque, kung hindi ka maghinto dyan sa daldal mo ng extrajudicial, putang ina, papatayin kita. Uunahin kita. Pero hindi naman, sabi niya, issue lang yan, Mayor. Kung ano lang ang dapat marinig ng tao, ng katotohanan. Sabi ko, yan ang maganda. Gawin mo yan at ako'y magsaludo at ako'y aamin. Sabi ko, patayin talaga kita. Hindi ako magtago. Ayun ang naintindihan niya ako. Naging spokesman niya ako at ayan. Brilliant. Ba top 10 ka? Sabat? 82 lang. Okay. Mahusay na material ito. Kung may palitan man kayo, sabihin ko sa inyo, ito sila. Yung may utak, at saka bright. Pero ito, nag-argue ito before the UN body. Sila yung mga abogado na rin. Hindi basta-basta na paski sino lang abogado mo. You have to be accredited. Yung credentials mo nandyan. Harry Roque. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, anak ko ni Jinggoy. Anak o pang... Anak ko sa research. Anak ka... Papa. Presented by... Baminsan o anak? wala si Jinggoy po. Okay, nga. Anak ba ito? Anak ni Jinggoy. Anak ni Jinggoy. Okay. Si Jinggoy Estrada, wala man dito. Ang anak na si Janela Estrada. Siya ang... saan ang tatay mo ngayon? Sa Iloilo po po. Sigurado ka? So, ito, represented by the daughter. Alam mo, sabi nila kulong. Hindi. Ano pa naman yan? Wala pang kaso. Wala pang decision. Jinggoy has been serving naman for more than 2 decades, I would say, about that time. Mahusay ang tatay nito. Pakisabi lang sa tatay mo na ang tao na dito sa Cainta para sa kanya. Ano to?
Lakasan mo, kaya hindi man niya isabi yan sa tatay niya doon. Lakasan mo. Thank you. We go now to nandito si Gringo Honasan. Diyan believe ako. Alam mo, totoo lang. Itong sabihin ko na yun. Yung agawin na nila yung Malacanang, yung RAM. Pumunta yan sa Davao. Sila yung mga RAM. Tinawag na ako, dinala ako sa isang building. May seremonya kami. Sabi ko, ano ito? Sabi niya, gawain ka naming membro ng RAM. So all those years na hinahanap nila ito sa Gringo at large, nandito yan, nandun sa Davao, nagmumotor kami. Wala, hindi nag-helmet yung kita kaya. All those years, wala naman naghuli sa kanya. Ganon kami pinagsamahan. Pero ngayon, mahusay na senador. Tahimik lang. Buto ninyo uli, Gringo Honasan. Ang sunod, Alan Peter Cayetano. Hindi na kailangan sabihin kung sino siya at anong nagawa niya. He is just simply good, ang masabi ko kay Peter. Chis Escudero, ganun rin. Another good. Joel Villanueva. Si Mark Villar. At si J.B. Ejercito. There was a time na yung magkapatid nasa Senate. Silang dalawa. At walang nakita na may diferensya. Hindi pa daw po napatayo si Sir Sal Panelos. Hindi niya pa daw po napatayo. Hindi ko pa napatayo. Ito nga sabi ko magdamit ito medyo, ewan ko bakit siya ganyan. Minsan, kinuha ko na ito ng cabinet member. Sa Malacanang may dress code. Ako ang presidente. Pag nandyan ako sa Malacanang, may bisita o wala, barong talaga ako. That's the prescribed attire. Dress code dyan sa... Ito si Sal. Sal Panelo. He's simply his own. May sarili siyang mundo sa pagdadamit. Tingnan mo damit niya. Tingnan mo tuhod. Kita ninyo? Kamera, ilapit ninyo natin. At saka ito siya, believe ito. Believe sa sarili niya. Ang suot niya ng t-shirt, kanyang muka lang din. Pero leave it aside. Ito sinabi ko na presidential, sabi ko na legal counsel. Mahusay ito. Ang problema lang niya, he's a dresser. Yung tao na mahilig na ayaw tumanda. Wala na hindi ako nagpapatawa. Pareha nga kami yung sapatos rin. No? Pero ako, yung pantalon ko, tingnan mo yung pantalon niya, balot na balot. At saka, may sabihin ako putang ina, lowest ang pantalon nito. Takip-takip ko dyan. Ang layo ng pusod. Pumapatong na talaga siya sa Pumapatong na. Kasi kung hula siguro na, mahulog na. Sal, nasabi ko na ang lahat na katangian. Ang sabi ko, you share your